Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga karibin natin kapapasok lang matindi to. Nagkalaglagan na Senator Amy Marcos na shock. Baste kumanta na PBBM na iyak tamba. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa News PH. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Pong si Baste Duterte nagsalita na po, natigilan na ni Senator Amy Marcos yung panggagamit sa kanya, no, dahil iba naman yung dahilan niya ng pagsusuri. Hindi po siya humingi ng sorry dahil siya ay nagsalita ng masasakit, particular yung pagsasalita niya kay BBM na mag-resign, no? Hindi po yun yung dahilan. Pag-uusapan din, nilinaw po yan ni Baste Duterte. Pag yung sinabi ni Senator Amy, para po, alam niyo, minsan ako real talk naawa ako kay Senator Amy kasi una kapatid niya yung presidente. Hindi po ako naawa dahil ako ay supporter pa ni BBM. Hindi po eh. Naawa ako sa kanya kasi naintindihan niya yung nangyayari sa mga Marcos ngayon eh. Malaki po yung posibilidad na ito na po yung last nila, no? Na panunungkulan sa Malacanang. Parang kung ang purpose po nila ay maibangon yung kanilang pangalan, hindi po yan natutupad ngayon, no? Yun yung sinisave ni Senator Amy Marcos, yung lahat ng pwede pang isave. Doon ako naawa sa kanya, no? Yung siya na lang yung message sa mga Marcos na teka, ayusin natin yung pamumuno. Pero sa tingin ko kasi it's too late eh. Masyado ng lahat na nakapaligid kay PBBM. Ang hirap na pong no? Yun na talaga eh. Yun po ang problema pagka lahat na nakapaligid sa iyo, isa na yung sinasabi na wala ka ng dissenting opinion. Yung kumbaga yung kumukontra sa mga opinion. Kasi basically outsider si Senator Amy, no? Outsider siya mula dito sa taga-Bulong. Yung maaring talagang outside siya nagsasalita siya kahit Marcos siya, nagsasalita siya from the outside. O yun yung problema eh. Okay, punta pa to. Ito po yung sinabi ni Senator Amy. Nagulat ako eh. Nandun ako sa Davao, biglang nagkaroon ng announcement yung tungkol kay Mayor Baste. Yun siguro yung and nung nakita ko nang ngasim ko naman kasi syempre sino ba namang anak ang hindi magdadamdam kapag ikukulong mo yung tatay pati yung ate niya. Okay. So ito po ang sinagot ni Baste mula po rito sa mga pahayag na to ni Senator Amy. Madam Amy, lilinawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo diyan sa media, no? Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa iyo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Tigilan mo ko sa paggamit sa mga jamming mo. Pinalampas kita minsan pero nag-iingay ka pa rin. Okay, hindi po maunawaan ni Baste na politiko kasi si Amy, di ba? Ito kasi si Baste parang siya yung list na political dito sa mga magkakapatid na Duterte. Kung mapapakinggan niyo po 'yan, emosyon po, no? Talagang kung ano po yung nararamdaman niya, wala po siyang pakialam. Kaya kita niyo siya lang yung nanawagan. So yan mga karibin natin, ano pong yung masasabi dyan sa statement ni Mayor Baste, mga karibin natin, no? Mahirap din basahin itong sa Ako agree po ako kay Sir Badong Aratilis na talagang pinagtatanggol ni Senator Amy Marcos ang mga Marcos, no, ang pangalang Marcos, mga karibin natin. Pero gaya nga po ng sabi ni Sir Badong, masyado pong political itong si Senator Amy Marcos, no, at marami rin po ang nagsasabi na game lang to, laro lang po ito, no? Political game lang po ang ginagawa ni Senator Amy Marcos. Kasi nga po, isipin nyo kapatid po siya. Pero ano po ang ginagawa niya para mapigilan yung kapatid niya?
puro lang kasi daldal, 'di ba, mga puro lang pamilya. Kaya naiisip tuloy ng ibang kababayan natin na baka nga ginagamit lang, no, ni Senator Amy Marcos, no, ang mga Duterte. Para kahit magkamali yung kapatid niya, at least safe pa rin po siya, 'di ba? Safe pa rin po yung political career ni Senator Amy Marcos. Parang playing safe, mga karibyo natin dito si Senator Amy Marcos, no? Kasi yung tinitira lang naman nila yung si Tambay, mga karibyo natin, 'di ba? Wala pa tayong narinig na talagang kinokorek niya yung in action ba, na talagang nakipag-usap siya kay PBBM na sige, pinayuhan niya talaga in person, 'di ba? Well, anyway, wala naman tayong alam, baka nag-uusap din naman ng mga yan, no? Pero yung napapansin lang po ng mga taong bayan, masyado pong matalino, no? Tuso in terms of politika itong si Senator Amy Marcos, no? Dahil nga po diyan sa mga ginagawa ni PBBM na medyo ayaw ng taong bayan, no? Ay hindi natin masasabing medyo, talagang palpak po. In terms of mga pangako, 'di ba? Alam niyo kasi, mga karibin natin, kasi nga po, 'di ba? Kaya po kayo binoto ng taong bayan dahil po sa mga pinangako ninyo. Ngayon, kung hindi niyo po matutupad 'yon, marami po ang madidismaya. 'Di ba? At dismayadong ang taong bayan, 'di ba? Dahil sa napakamahal po ng mga bilihin. Sinasabi noon na pabababain ang presyo, pero hindi naman nangyari. Well, anyway, mga karibin natin, balik po tayo dito sa issue, no? Kay Mayor Baste. Yan nga, no? Talagang napakatapang po ni Mayor Baste, para pagsalitaan ng ating Pangulo at kontrahin nga itong si Senator Amy Marcos na ginagamit lang di umano ang mga Duterte para sa pansariling interes. Agad ng BBM resign. Ibang klase po talaga, no? Panay yung totoong nararamdaman niya, yun yung nararamdaman niya noong time na yun. At hindi siya nagsosorry sa mga sinabi niya. Nagsosorry siya, yan linaw. Nagsosorry siya dahil naaawa siya kay Senator Amy Marcos. Naiipit eh. Gusto niya makipagkaibigan sa mga Duterte, gusto niyang magpatuloy yung unit team kasi isa yung dahilan, di ba? Siya yung nanligaw talaga sa mga Duterte. Pero at the same time, hindi niya naman mapigilan yung kanyang kapatid at pinsan, no, sa kanilang mga gustong gawin sa buhay. Kaya doon po naawa si narito ka sa amin ngayon, kasama. So yun nga po yung problema, mga karibin natin, hindi niya napipigilan yung kapatid at pinsan, no? Siguro kung dapat gawin ni Senator Amy, pakita niya talaga na may ginagawa siya. Kasi puro lang yan nga pong sabi ni Mayor Baste, mga karibin natin, na puro pamilya, ginagamit lang sa drama ang mga Duterte. Dahil hindi po nakikita na talagang seryoso, no, si Senator Amy dito sa kanyang kapatid at pinsan, di ba? Alam naman natin, kung gugustuhin talaga ni Senator Amy Marcos, kausapin po ang mga ito at pagsabihan, di ba? Or gumawa siya ng something na masasabi talaga ng taong bayan na, oo nga talaga, no? Di ba? Parang gulatin mo po, Senator Amy, yung taong bayan, do something at gulatin mo po kami. Ka namin, sorry kung narinig mo yung mga pinagsabi ko. Parang ganun yung point ni, pero wag mo na akong gamitin. Yung sorry ko, very personal sa iyo. Hindi for media consumption na palalabasin mo pa na yung aking mga nasabi ay dulot lang yan ng emosyon. Hindi po. So, kahit po si Pangulong Duterte, no, kahit po galit na galit, pag nagsalita, ito talaga yung mana sa tatay niya. Alam pa rin nila, yung sinabi nila ay totoo pa rin sa paniniwala nila. Hindi po yung out of galit, no? Meron po mga taong ganun eh.
habang nagagalit lalong tumatalas yung pag-iisip, 'di ba? Minsan nararanasan ko 'yan, eh. Hindi po yung iba na yung out of galit nakapagsalita na ng kung ano-ano, hindi po. Mas kontrolado nga ng iba. Again 'no, yung paalala ko po sa mga nagwawala, lalo na yung mga nagwawala sa Facebook, 'no? Hanggang ngayon jet ski pa. Halatang-halatang hater, eh. Brad, kung hater ka, hanggang ngayon jet ski pa rin ang issue mo. I-upgrade mo naman. Nagagalit siya. Ang issue niya nabudol daw tayo ng ano, ng jet ski. I-upgrade mo naman yung mga ikinagagalit mo, ha? Meron ng ano, may panawagan ng ihiwalay Mindanao, pwede pa yung gano'n, eh. Puta jet ski ka pa rin. 2016 pa rin, nasa 2024 na tayo. Magsasampung taon na yan jet ski mo, ha? 2016 2016 pa yan, eh. 2024 na tayo ngayon. Upgrade naman ang ikagagalit. Naiwan ka na noong 2016, nanghihinayang ka ba natalo si Marroas? Matagal na pong politiko yan. Lahat po ng binabanggit niya, hindi po ito biglaan. Planado po yan, alam niya po. Political moves po lahat yan. No, katulad po ng sa Duterte, hindi po biglaan yung mga pinagsabi nila nung rally. Ganun din po to, no? Si Senator Amy, very calculated, 'di ba? Actually, ganito ang nakikita ko, eh, na ginagawa ni Senator Amy. Gusto niyang iligtas yung kapatid sa galit ng taong bayan. Hindi niya po binabanatan si BBM, eh. Napupunan niyo ba? Nakasentro yung banat niya kay Tambi, no? Sa kanyang pinsan niya sinisentro yung kanyang galit, hoping na yung So, at dahil din po dyan, mga karibin natin, nagkakaroon po ng kuro-kuro ang ating mga kababayan, no? Dahil nga hindi binabanatan ni Senator Amy ang kanyang kapatid, ay marahil po na ginagamit niya nga lang po ang mga Duterte, no? Para kahit magkamali yung kapatid niya, at least siya, alam ng taong bayan na nasa tama pa rin siya, di ba? Yun nga, yung sabi ng iba, parang tuso po itong si Senator Amy Marcos, di ba? Sa kabila po ng kanilang kasi Marcos pa rin yan, kahit ang sabihin natin. Pero sinasabi rin naman ng iba na kahit magkapatid yan, magkaiba pa rin ang ugali, no? Yun, kung napanood niyo po yung vlog ni Sir Banat Bay, sinasabi niya po doon na mag-ingat, no? Kaya Senator Amy Marcos, dahil kung si PBBM ay weak leader, Marcos na weak leader, no? Hindi niya kayang kontrolin yung mga nasa paligid niya, no? Ito naman si Senator Amy Marcos, Marcos din po ito na matalino in terms of politika, mga karabin natin, ha? Parang nilalaro lang, no, ni Senator Amy Marcos yung sitwasyon ngayon, di ba? Para pagdating ng panahon, mga karibin natin, nasa safety net po siya, no? Secure po ang kanyang political career kahit pa magkagulo dito sa administrasyon ni PBBM, di ba? Ano sa palagay niyo po, mga karibin natin? Posible ba ang ganon? Na drama nga lang ito ni Senator Amy Marcos. Dahil nahalata na po, bistado na po ni Mayor Baste, no? Yung mga ginagawa ni Senator Amy Marcos. Ginamit niya nga po, no? Akala po ni Senator Amy Marcos nagsorry na po itong si Mayor Baste doon sa pagpaparesign kay PBBM. Pero maybe misunderstand, no, ni Senator Amy Marcos itong sinabi ni Mayor Baste, di ba? Wala naman tayong puro lang naman tayo dito opinion, mga karibin natin. At least nailalabas po natin ang ating mga opinion about po sa mga issue sa ating bansa, right? Ano po ang inyong reaction dito, mga karibin natin? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right?
Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karibin natin, maraming salamat po.